Dahan-dahang hinaplos ni Felicia ang kanyang tagiliran, kung saan ang sariwang tahi mula sa operasyon ng pag-donate ng bato ay tila binabarena ng matatalas na karayom ng sakit sa bawat paghinga. Sa kabila ng hapdi, maingat pa rin niyang inayos ang mamahaling Amerikana ni Mateo na isusuot nito sa darating na pagpupulong, tinitiyak na walang kahit isang lukot ang makikita ng mga mamamahayag habang inihahanda niya ang sarili na ako o ang kasalanan nito. Ngunit bago pa niya mailagay ang Amerikana sa sabitan, narinig niya ang boses ni Mateo mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng katabing silid ng kanilang VIP hospital suite. Huwag kang mag-alala, Bianca. Kapag nabulok na si Felicia sa kulungan ng lahat ng shares ng kanyang ina, ay mapapasatin na ng walang kahirap-hirap. Ganyan ba kadali? Narinig niyang sagot ni Bianca ang kanyang kapatid sa ama na may kasamang malanding tawa na tila walang pakialam sa sitwasyon. Paano kung magbago ang isip niya? Baka ma-realize ng bobo kong kapatid na sinisira niya ang sarili niyang buhay para sa hit and run. Na ikaw naman talaga ang gumawa. She loves me too much to doubt me, Bianca. Gagamitin ko lang ang pangako ng kasal para manatili siyang tahimik sa loob ng selda. Malamig na tugon ni Mateo na sinundan ng tunog ng mararahas na paghalik. At kapag nandoon na siya, madali na nating makokontrol ang ospital ng kanyang ina upang tuluyang tapusin ang buhay ng matandang iyon. Natigilan si Felicia. Ang hangin sa kanyang mga baga ay tila naging lason at ang kanyang kamay na hawak ang Amerikana ay dahan-dahang bumaba. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng kanyang puso na unti-unting lumalamig hanggang sa maging yelo ang kanyang buong pagkatao. Biglang bumukas ang pinto ng silid kung saan siya naroroon. Pumasok si Doña Amalia, ang kanyang ina-inahan, na may hawak na makakapal na dokumento ng pag-amin sa krimen, kasunod ang pamilyar na mabibigat na yabag ng sapatos ng tiwaling pulis na si Perez na naghihintay sa gilid ng pinto. Felicia, nandito na ang mga papeles. Utos ni Doña Amalia. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala, ngunit may halong pagmamadali upang matapos ang transaksyon. Kailangan mong pirmahan ito ngayon din. Alam mo naman ang utang na loob mo sa pamilyang ito, hindi ba? Kung hindi dahil sa amin, matagal nang patay ang ina mo sa ICU. Isipin mo ang reputation ng mga ilustre. Ma'am, kailangan na nating dalhin ang dokumento sa presinto bago mag-umaga. Singit ni Perez habang ang kanyang mga daliri ay sumasayad sa leather na holster ng kanyang baril, isang tahimik na pananakot upang pilitin siyang sumunod nang walang reklamo. Tinitigan ni Felicia ang pluma na inilagay ni Doña Amalia sa kanyang kamay. Ang sakit sa kanyang tagiliran ay tila nawala na palitan ng isang nakatutulig na katahimikan sa kanyang isip habang mabilis na nag-iisip ng paraan upang baligtarin ang sitwasyon. Ito ba ang kahulugan ng 10 taong pagsisilbi at pagtitiis? Ang ibigay ang aking sariling bato, ang aking kalayaan, at ang aking hinaharap para sa mga taong nagpapakain sa akin ng lason. Tapos na ang panahon ng bulag na pagsunod ng isang kaawa-awang biktima. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Amalia. Ang kanyang mukha ay walang anumang bakas ng takot o galit, kundi isang malamig at kalmadong ngiti na tila hindi pamilyar sa matanda. Of course, tita. I will sign it, bulong ni Felicia sa isang napakatahimik, ngunit matigas na tono. Kinuha niya ang pluma, ngunit sa halip na pirmahan ang tunay niyang pangalan, gumawa siya ng isang bahagyang peking lagda na madaling mapapatunayang hindi sa kanya sa anumang pagsusuri ng eksperto. Sa parehong sandali, dahan-dahan niyang pinindot ang paghinto sa voice recorder ng kanyang telepono, na kanina pa pala nakabukas sa kanyang bulsa habang nakikinig sa usapan ni Mateo at Bianca. Tapos na, sabi ni Felicia sabay abot ng papel kay Doña Amalia. I just need to use the restroom to check my surgical wound before we leave. Bilisan mo, Felicia. Walang oras para sa kaartehan mo. Tugon ng kanyang ina-inahan habang mabilis na itinago ang papel sa kanyang bag nang hindi napapansin ang maliit na lamat sa lagda. Pagpasok sa banyo, hindi inayos ni Felicia ang kanyang bendahe. Mabilis niyang ipinadala ang audio file ng pagtataksil ni Mateo at Bianca sa isang lihim na email address at i-upload ito sa cloud drive ng kumpanya ng kanyang ama kung saan may access ang lahat ng board members. Sa pamamagitan nito, hindi lamang niya isasalba ang kanyang sarili, kundi sisirain din niya ang reputasyon ni Mateo at Bianca sa loob ng isang gabi. Ngunit habang dahan-dahan niyang binubuksan ang bintana ng banyo na may daan patungo sa fire escape, isang marahas na pagyanig ang yumanig sa pinto ng banyo mula sa labas. Felicia, buksan mo ito.
Ang galit na sigaw ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw kasunod ang boses ni Mateo na tila natatarantang nalaman ang tungkol sa nawawalang dugo ang damit sa likod ng kanyang kotse. Nasaan ang telepono mo at bakit peke ang lagdang ito? Ang bintana ng fire escape ay tila na stuck dahil sa kalawang at ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis sa ibaba ng ospital ay nagsimulang mapuno ang gabi. Si Felicia ay nakulong sa loob ng banyo habang ang pinto ay unti-unti nang nasisira sa bawat malakas na tulak ni na Perez. Nagbabantang ilantad ang kanyang sikreto at tuluyang sirain ang kanyang huling pagkakataon na makatakas bago pa man magsimula ang kanyang paghihiganti. Sa bawat malakas na hampas sa kahoy na pinto ng banyo naramdaman ni Felicia ang pagkirot ng kanyang sariwang tahi, ngunit pinalitan niya ang takot ng malamig na determinasyon. Alam niyang kapag nabuksan ang pintong iyon, ang kanyang buhay ay tuluyan ng matatapos sa loob ng isang madilim na selda habang sina Mateo at Bianca ay nagsasaya. Kinuha niya ang bakal na stand ng suwero na naiwan sa gilid at gamit ang kanyang buong lakas na nagdulot ng matinding hapdi sa kanyang tagiliran. Ipinasok niya ang dulo nito sa pagitan ng kalawanging trangka ng bintana. Sa isang malakas na tulak na nagdulot ng tuyong tunog ng pagkakalas ng bakal, bumukas ang bintana. Mabilis siyang lumabas patungo sa madilim na fire escape habang naririnig ang tunog ng tuluyang pagkasira at pagkabiyak ng pinto ng banyo sa likod. Nang pumasok si Perez at si Doña Amalia sa loob, ang tanging natitira na lamang ay ang dulo ng kortina ng banyo na sumasayaw sa malamig na hangin ng gabi. Habang bumababa sa madulas na hagdanan sa ilalim ng ambon, bawat hakbang ay tila isang hiwa ng patalim sa kanyang katawan, ngunit hindi siya dumaing. Nang makarating sa ibaba ng eskinita, mabilis siyang sumakay sa isang naghihintay na taksi na kanina pa niya tinawagan. Sa loob ng sasakyan habang pinupunasan ang basang mukha, inilabas niya ang isang murang telepono na hindi nakarehistro sa kanyang pangalan. Mang Isko. Tawag niya sa kanyang pinagkakatiwalaang investigator na matagal nang binabayaran ng kanyang ina ng palihim. Iwan mo na ang duguang jacket at mga bote ng alak ni Mateo sa loob ng compartment ng kanyang kotse sa Forbes Park. Pagkatapos ipadala mo ang anonymous tip sa presinto ng Makati. Sigurado ka ba rito, Felicia? Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Ang boses ng matanda sa kabilang linya ay puno ng kaba. Matagal nang walang balikan, Mang Isko. Gawin mo na. Malamig niyang sagot bago ibaba ang telepono. Makalipas ang 30 minuto, bumaba si Felicia sa tapat ng isang eksklusibong bar sa Bonifacio Global City. Pinalitan niya ang kanyang duguang damit ospital ng isang simpleng itim na bestida na kanyang itinago sa kanyang bag, bagaman ang puting bendahe sa ilalim nito ay unti-unti nang nababasa ng dugo. Pumasok siya sa madilim at marangyang bulwagan ng Onyx Lounge. Doon sa pinakasulok na lamesa na pinaliligiran ng 3 malalaking bodyguard, nakaupo si Fernando Valdemar. Ang kanyang matikas na tindig, madilim na suit at ang paraan ng paghawak niya sa kanyang baso ng whiskey ay nagpapakita ng isang taong sanay na maghari sa dilim. Siya ang lalaking nawalan ng kapatid dahil sa kasakiman ng pamilya Ilustre, ang natatanging tao na may kapangyarihang tapatan ng kanyang ama. Hindi nag-atubili si Felicia. Nilpitan niya ang lamesa at dahan-dahang umupo sa bakanting upuan sa tapat nito bago pa man siya mapigilan ng mga bodyguard. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang maupo rito, Ilustre? Ang boses ni Fernando ay mababa at malamig, tila isang babala mula sa isang natutulog na leon habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ang taong magbibigay sa iyo ng susi para tuluyang pabagsakin ang aking ama. Tugon ni Felicia nang walang gulat, sabay latag ng isang maliit na pilak na flash drive sa ibabaw ng lamesa. Naglalaman iyan ng lahat ng offshore accounts ng pamilya ko, kasama ang mga transaksyon ng smuggling sa mga daungan na pilit nilang ibinibintang sa iyong kumpanya. Tumingin si Fernando sa flash drive, pagkatapos ay muling ibinalik ang kanyang matatalas na mata sa mukha ng babae. At ano ang kapalit nito, Felicia? Hindi ako nagbibigay ng limos sa isang Ilustre. I want a contract marriage para sa susunod na 2 taon. I need your name, your resources, and your protection para sa aking ina. Dinala ni Felicia ang kanyang mukha nang mas malapit, hindi pinapansin ang bawat pintig ng sakit sa kanyang sugat. Kapalit nito, ibibigay ko sa iyo ang bawat piraso ng shares ng Ilustre Group na nakapangalan sa akin. You will have your revenge and I will have my justice. Tinitigan siya ni Fernando nang matagal, tila sinusukat ang lalim ng kanyang tapang.
Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at sa isang maliit na kumpas ng kanyang mga daliri, mabilis na lumapit ang 3 bodyguard upang harangan ang anumang daan palabas ng booth. Kasabay nito ang sekretarya ni Fernando na si Clara ay umupo sa tabi ni Felicia at dahan-dahang ipinatong ang isang malamig at metal na bagay, isang baril na may silencer diretso sa kanyang tagiliran, eksaktong sa ibabaw ng kanyang dugo ang sugat mula sa operasyon. Yumuko si Fernando nang bahagya ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa kanya habang bumubulong. "You are very brave, Felicia, but you made one mistake. I don't negotiate with a desperate woman, especially if she carries the blood of my brother's killer." Sa kabila ng matalim na sakit na idinudulot ng malamig na dulo ng baril sa kanyang sariwang sugat, hindi man lang kumurap si Felicia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso sa madidilim na mata ni Fernando Valdemor, habang ang isang dahan-dahang ngiti ay sumisilay sa kanyang mga labi, na tila siya ang may hawak ng baril. "Isang kalabit lang ng daliri, Mr. Valdemor, at mawawala ang tanging tao na nakakaalam ng password ng flash drive na yan." Ang boses ni Felicia ay parang bulong ng hangin, ngunit puno ng matigas na kumpiyansa. "At kung sa tingin mo ay makukuha mo ang orihinal na dokumento sa aking ama, pagkatapos kong mamatay, nagkakamali ka. Bago ako pumunta rito, inayos ko na ang automatikong pagbura ng lahat ng backup files kapag hindi ako nakapag-login sa loob ng 3 oras. Napatitig si Fernando sa kanya, tila hinahanapan ng kahit kaunting takot ang mukha ng babae, ngunit wala siyang nakita, kundi ang purong determinasyon. Isang maikling sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila, bago dahan-dahang itinaas ni Fernando ang kanyang kamay senyas upang ibaba ni Clara ang baril. "I-check mo ang drive," utos ni Fernando kay Clara. Mabilis na binuksan ng sekretarya ang isang ligtas na laptop at isinaksak ang flash drive. Sa loob ng ilang sandali ng pag-scroll sa mga dokumento, nagbago ang ekspresyon sa mukha ng sekretarya. Humarap siya kay Fernando at bumulong sapat lamang upang marinig ng kanilang lamesa. "Sir, totoo po ang lahat. Narito ang mga original na customs manifests mula sa mga transaksyon ng smuggling ng mga ilustre 5 taon na ang nakalilipas. Ito ang eksaktong ebidensya na pumatay sa reputasyon ng kumpanya natin noon." Ibinalik ni Fernando ang kanyang tingin kay Felicia, may kasamang bagong antas ng paggalang na hinaluan ng pagdududa. "Bakit hindi mo ito ibinigay sa mga awtoridad? Bakit ka pumunta sa akin?" "Dahil hawak ng aking ama ang mga awtoridad, Mr. Valdemor. Ang bawat huwes at pulis sa Makati ay binabayaran ng pamilya ko." Sagot ni Felicia habang dahan-dahang inaayos ang kanyang pagkakaupo kahit na kumikirot ang kanyang tagiliran. Tanging ang isang Valdemor lamang ang may sapat na yaman at koneksyon sa labas ng bansa upang protektahan ang mga ebidensyang ito nang hindi pinapatay ng aking ama. Inilapit ni Felicia ang kanyang mukha, hinayaan ang kanyang boses na maging mas seryoso. "I sacrificed my own body, gave my kidney to save my mother, only to be used as a scapegoat for Mateo's crime. Wala na akong natitirang takot, Fernando. I didn't come here to beg for your mercy, I came to sell you a weapon." Tinitigan siya ni Fernando ng matagal bago dahan-dahang kumuha ng isang baso ng whiskey at ininom ito. "Isang kasunduan sa loob ng 2 taon. Magiging asawa kita sa harap ng media at bibigyan ko ng pinakamahusay na seguridad ang ina mo sa aking pribadong pasilidad. Ngunit sa oras na pumasok ka sa aking pamamahay, ang buhay mo ay hindi na sayo. Gagawin mo ang lahat ng iutos ko." "Deal?" Walang pag-aalinlangang sagot ni Felicia. Ngunit bago pa man nila matapos ang kanilang pag-uusap, ang malaking television sa dingding ng VIP lounge ay biglang nagbago ng balita. Ang mukha ng isang kilalang news anchor ay lumitaw na may kasamang pulang flash sa screen. Isang pambihirang balita mula sa pamilyang Ilustre. Sa isang live press conference ngayong gabi, idineklara ni Don Rodolfo Ilustre na ang kanyang panganay na anak na si Felicia Ilustre ay opisyal ng itinakwil ng pamilya matapos magnakaw ng higit sa 50 milyong piso mula sa pondo ng kanilang korporasyon bago ito tumakas. Lumitaw sa screen ang larawan ni Felicia kasabay ng anunsyo na siya ay itinuturing na ngayong isang wanted na fugitive ng bansa. Tumingin si Fernando kay Felicia, may kasamang malamig na ngiti sa kanyang mga labi, habang dahan-dahang inilalagay ang isang itim na titanium ring sa ibabaw ng lamesa. "They just made you the most wanted thief in the country, Felicia. At ang mga pulis ay papasok na sa pintuan ng bar na ito sa loob ng ilang minuto upang hanapin ka."
isuot mo ang singsing na ito at sumama sa akin bilang aking asawa o lumabas ka sa pinto at hayaan silang kunin ka. Hinarap ni Felicia ang singsing batid na ang pag-abot dito ay nangangahulugan ng pagtali ng kanyang tadhana sa isang mapanganib na lalaki, habang ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng Onyx Lounge ay nagsimula ng manggulo sa katahimikan ng gabi. Kinuha ni Felicia ang itim na titanium ring at dahan-dahang isinuot ito sa kanyang daliri. Ang kanyang desisyon ay gawa sa yelo. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Nang lumabas sila ng Onyx Lounge, ang pulang liwanag ng mga sasakyan ng pulis ay sumasayaw sa basang kalsada. Naroon si Perez kasama ang ilang armadong opisyal handang-handa na pusasan si Felicia. Ngunit bago pa man sila makalapit, hinarang sila ng 5 personal na bodyguard ni Fernando na tila isang pader na bakal. Malamig na inabot ng abogado ni Fernando ang isang opisyal na dokumento kay Perez. Ang babaeng kasama namin ay si Felicia Valdemor, ang asawa ng aking kliyente. Anumang warrant na inilabas sa ilalim ng kanyang lumang pangalan ay pansamantalang pinipigilan ng aming countersuit para sa paninirang puri. Walang nagawa si Perez kundi panoorin ang marangyang kotse ni Fernando habang dahan-dahang umaalis dala si Felicia patungo sa tila isang kuta na mansyon ng mga Valdemor sa Forbes Park. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ng mahabang linya ng mga katulong sa pamumuno ni Aling Cora, ang matandang may bahay na kilala sa pagiging tsismosa at mapanghusga sa buong subdivision. Habang naglalakad si Felicia sa malaking pasilyo, narinig niya ang mahinang bulong ni Aling Cora sa isa pang katulong. Isang magnanakaw ang bagong reyna ng mansyon. Siguraduhin nating nakasusi ang mga mamahaling kubyertos sa kusina. Huminto si Felicia sa paglakad. Sa kabila ng matinding hapdi sa kanyang tagiliran, mula sa operasyon dahan-dahan siyang lumarap kay Aling Cora. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay walang emotion, ngunit ang kanyang mga mata ay parang 2 talim ng kutsilyo. Aling Cora, ang boses ni Felicia ay mahinahon ngunit sapat upang magdulot ng matinding katahimikan sa buong bulwagan. Kung ang pagnanakaw ng aking ama ng milyon-milyon ay hindi ko pinalalampas, sa tingin mo ba ay palalampasin ko ang ginagawa mong pagbawas ng 20% sa budget ng pagkain para sa iyong personal na pangangailangan sa nakalipas na 3 buwan? Namilog ang mga mata ni Aling Cora at biglang nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ano pong sinasabi ninyo, ma'am? I have already memorized the financial statements of this house on my way here, malamig na patuloy ni Felicia. Isang bulong patungkol sa akin o sa aking ina, at sisiguraduhin kong hindi ako ang hahanapin ng mga pulis, kundi ikaw upang dalhin sa kulungan ng Makati. Maliwanag. Hindi nakasagot ang matanda at mabilis na yumuko bilang tanda ng takot. Mula sa itaas ng hagdanan, pinapanood ni Fernando ang bawat galaw ni Felicia nang may lihim na paghanga. Ang babaeng ito ay hindi lamang biktima, siya ay isang ipinanganak na pinuno. Nang pumasok sila sa malaking master bedroom na kailangan nilang ibahagi upang mapanatili ang kanilang palabas, ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng mahinang pag-ugong ng aircon. Ang matinding pagod at sakit ng katawan ay biglang sumuko sa katawan ni Felicia, dahilan upang mawalan siya ng balanse at dahan-dahang matumba. Ngunit bago pa man siya tumama sa sahig, sinalo siya ng malalakas na braso ni Fernando. Binuhat siya ng lalaki patungo sa kama ng may pambihirang pag-iingat, malayo sa kanyang karaniwang malamig na pag-uugali. Huwag kang malikot, utos ni Fernando sa isang mababang boses habang kinukuha ang first aid kit. Dahan-dahan niyang itinaas ang gilid ng damit ni Felicia upang suriin ang sugat. Nang sumayad ang may init na daliri ni Fernando sa malamig na balat ni Felicia upang palitan ang dugo ang bendahe, naramdaman ni Felicia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kanilang mga hininga ay nagtagpo sa gitna ng malamig na silid, isang sandali ng matinding tensyon at kakaibang init na nagpahinto sa takbo ng oras para sa kanilang dalawa. Kinabukasan, pumasok si Aling Cora sa kanilang silid na nanginginig ang mga kamay habang dala ang isang maliit na kahon. May nagpadala po nito para kay Ma'am Felicia. Mabilis na binuksan ni Felicia ang kahon. Sa loob nito ay isang piraso ng duguang tela mula sa hospital gown ng kanyang ina, kasama ang isang maikling sulat mula kay Doña Amalia.
Ang utang na loob ay laging binabayaran ng dugo, Felicia. Ibalik mo sa amin ang mga dokumento sa loob ng 3 araw o ang susunod na ipapadala ko sa iyo ay ang natitirang bato ng iyong ina. Nanginig ang kamay ni Felicia habang hawak ang duguang tela. Napagtanto na kahit nasa loob siya ng kuta ni Fernando, ang buhay ng kanyang ina ay nananatili pa ring nasa ilalim ng patalim ng kanyang mga kaaway. Inilapag ni Felicia ang duguang tela sa ibabaw ng lamesa ni Fernando. Bagaman nanginginig ang kanyang mga daliri sa nag-uumapaw na galit ang kanyang mukha, ay nanatiling parang estatwa ng yelo. Iniisip nila na susuko ako. Ang boses ni Felicia ay mahina ngunit may talim. Iniisip nila na ang buhay ng aking ina ay isang pera na maaari nilang gamitin para kontrolin ako habang buhay. Hinawakan ni Fernando ang kanyang nanginginig na kamay. Pinipisil ito ng may sapat na lakas upang ibalik ang kanyang focus. Huwag mong ibibigay ang mga dokumento, Felicia. Kapag ginawa mo iyan, papatayin pa rin nila ang ina mo dahil wala ka ng silbi sa kanila. Kailangan nating umatake kung saan sila pinakamahina sa kanilang pampublikong mukha. Nang gabing iyon, nagdaos ng isang marangyang charity gala ang Illustre Foundation sa Manila Hotel. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga negosyante politiko at media sa bansa. Ito ang perpektong entablado para sa plano ni Felicia. Suot ang isang marangyang pulang sutla na gown na perpektong nagtakip sa kanyang mga bendahe. Pumasok si Felicia sa bulwagan kasabay ni Fernando. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng grasya at awtoridad na tila hindi siya ang babaeng kasalukuyang pinaghahanap ng batas. Ang marahas na tunog ng mga flash ng camera ay sumalubong sa kanila kasunod ang mga bulong ng mga bisita na tila mga bubuyog sa paligid. Hindi nagtagal hinarang sila ni Doña Amalia Bianca, nakasama si Mateo, na kasalukuyang nakalaya pansamantala gamit ang piyansa. Agad na sinimulan ni Doña Amalia ang kanyang palabas. Humawak siya sa kanyang dibdib, tila nahihirapang huminga at dahan-dahang lumuhod sa sahig sa harap ng mga nakatutok na kamera ng mga mamamahayag. Felicia, anak, ang iyak ni Amalia ay puno ng pekeng hinagpis habang hawak ang kanyang rosaryo. Bakit mo ginagawa ito sa amin? Matapos ka naming alagaan at ibigay ang lahat, ninakawan mo ang pamilyang nagligtas sa nanay mo. Isipin mo naman ang utang na loob mo sa amin. At ngayon kasama mo pa ang kaaway ng pamilya. Sumunod din sa pag-iyak si Bianca, yumakap sa braso ni Mateo. Ate, pati ang mapapangasawa ko inagaw mo. Ganyan ka ba kawalang puso? Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-unahan sa paglapit, naghihintay ng kahihiyan mula kay Felicia. Ang bigat ng pampublikong kahihiyan ay tila isang malaking pader na handang dumiin sa kanya. Ngunit nanatiling nakatayo si Felicia ng tuwid. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagdepensa sa sarili. Hinintay niyang tumahimik ang bulwagan bago dahan-dahang kinuha ang mikropono mula sa kamay ng isang reporter sa malapit. Tita Amalia, ang boses ni Felicia ay malinaw, malamig at walang anumang takot. Salamat sa pagpapaalala ng aking utang na loob. Ngunit kung talagang pinalaki ninyo ako ng may dangal, bakit hindi natin ibahagi sa mga mamamahayag ang mga resibo ng donasyon ng Illustre Foundation? Bakit hindi natin ipakita kung paano ginagamit ng inyong foundation ang pondo ng kawanggawa upang bayaran ang mga lihim na utang sa kasino ni Mateo? Sa isang senyas ni Felicia sa kanyang telepono, ang malaking screen sa gitna ng bulwagan na dapat ay nagpapakita ng mga larawan ng foundation ay napalitan ng mga dokumento ng tax fraud at audit laban sa pamilya Illustre. At para sa iyo, Bianca, tiningnan ni Felicia ang kanyang kapatid ng may matinding pandidiri. Maaari mo nang asawahin si Mateo, hindi ako nangongolekta ng basura na galing sa kalsada. Ang sama-samang pagsipsip ng hangin ng mga bisita ay umaling aungaw sa buong bulwagan. Ang mga bulong ay biglang nabaligtad laban sa mga Illustre. Galit na hinila ni Don Rodolfo si Amalia, patayo ang kanyang mukha, ay pulang-pula sa matinding kahihiyan. Habang naglalakad sina Felicia at Fernando patungo sa exit upang umalis, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng waiter ang bahagyang bumangga sa balikat ni Felicia sa gitna ng karamihan ng tao. Walang anumang ingay ang naganap sa pagbangga, ngunit bago mabilis na nawala ang waiter sa karamihan, may ibinulong ito sa kanyang tainga na nagpatigil sa takbo ng kanyang dugo. Ang iyong abogado ay hindi na natutulog sa kanyang sariling kama. Natigilan si Felicia sa gitna ng pasilyo habang ang lamig ng takot
ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang likod. Napagtanto niya na si Joel ang tanging taong nakakaalam kung saan nakatago ang ebidensya ng pagkalason ng kanyang ina ay kasalukuyan nang nasa kamay ng kanyang mga kaaway. Mabilis na sumakay sina Felicia at Fernando sa kanilang sasakyan. Paulit-ulit na tinatawagan ni Felicia ang numero ni Joel, ngunit ang tanging sumasagot ay ang mechanical na boses ng voicemail. Ang kaba sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng malamig na hinala. Hindi niya sinasagot ang aking mga tawag, sabi ni Felicia kay Fernando, habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan nagsisimula ng pumatak ang ulan. Si Joel ang may hawak ng mga orihinal na medical na record ng aking ina na nagpapatunay na unti-unti siyang nilalason ni Doña Amalia. Kung mawawala iyon, wala tayong laban sa korte. Agad na tinawagan ni Fernando ang kanyang chief of security. Hanapin ninyo si Attorney Joel. Alamin ninyo ang huling lokasyon ng kanyang telepono. Matapos ang 10 minuto ng nakabibinging katahimikan sa loob ng sasakyan, tumunog ang telepono ni Fernando. Ang huling signal ng telepono ni Joel ay natunton sa isang marangyang casino at resort sa Parañaque. Mabilis silang nagtungo roon. Upang maiwasan ang atensyon ng publiko, pumasok si Felicia sa loob ng VIP lounge ng casino kasama ang 2 nakasuit na bodyguard ni Fernando. Hindi nagtagal nakita niya si Joel sa gitna ng baccarat table. Magulo ang kanyang buhok, basa ng pawis ang kanyang mukha, ngunit may suot siyang bagong-bagong Rolex at may tumpok ng mga mamahaling chips sa kanyang tapat. Hinalot ni Felicia ang braso ni Joel at hinila ito patungo sa isang walang taong pasilyo sa gilid. Gulat na napatalon si Joel nang makita si Felicia at mabilis na naging balisa ang kanyang mga mata. Felicia, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Joel ay may panginginig na pilit niyang itinago sa pamamagitan ng isang pamilyar na ngiti. Mapanganib para sa iyo ang lumabas, wanted ka pa rin sa batas. Sinasabi ng mga tao na hindi ka na umuuwi sa bahay mo, Joel. Ang boses ni Felicia ay malamig at diretso. Nasaan ang mga dokumento ng aking ina? Huwag kang mag-alala, Felicia. Gasgas pang nasagot ni Joel habang iniaayos ang kanyang mamahaling relo. Inilagay ko ang mga record sa aking pribadong safe sa opisina. Alam mo namang parang kapatid na ang turing ko sa iyo, hinding-hindi kita ipapahamak. Ibibigay ko ito sa abogado ni Fernando bukas na bukas din. Tinitigan ni Felicia ang bagong relo ni Joel, ang pawis sa kanyang noo at ang paraan ng pag-iwas ng kanyang mga mata. Kilala niya si Joel mula pa noong bata sila. Alam niyang nagsisinungaling ito, ngunit hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip, tinapik niya ang balikat ni Joel ng may marahang ngiti. Salamat, Joel. Alam kong ikaw lang ang maaasahan ko. Sa mabilis at maingat na pagkilos, habang tinatapik ang balikat nito, palihim na isinilid ni Felicia ang isang napakaliit na GPS tracking at audio device na kinuha niya sa dashboard ng kotse ni Fernando sa loob ng panloob na bulsa ng Amerikana ni Joel. Bumalik si Felicia sa kotse ni Fernando at mabilis nilang binuksan ang audio receiver. Pagkatapos ng ilang minuto ng tunog ng kaluskos ng tela, narinig nila ang tunog ng pagdial ng telepono ni Joel. Don Rodolfo, ang boses ni Joel sa speaker, ay puno ng takot at pagmamakaawa. Nakausap ko na si Felicia. Naniwala naman ang tanga. Hawak ko na ang orihinal na medical na record mula sa laboratorio na nagpapatunay na may lason ang dugo ng asawa ninyo. Ibibigay ko ito sa inyo mamayang hating gabi sa lumang bodega sa Pantalan ng Maynila. Siguraduhin ninyo lang na mababayaran ang lahat ng utang ko sa kasino. Ang boses ni Don Rodolfo ay sumagot mula sa kabilang linya, mababa at walang awa. Magaling. At pagkatapos kong makuha ang mga papel na iyan, hindi na natin kakailanganin ang matandang iyon sa ospital. Ipaliligpit ko na si Maria bago sumikat ang araw. Namatay ang audio. Ang mundo ni Felicia ay tila gumuho sa isang sandali. Ang tanging ebidensya ng hustisya ng kanyang ina ay nakatakdang sunugin at ang buhay ng kanyang ina ay may natitira na lamang na 4 na oras upang bawiin. Tumingin si Felicia kay Fernando, ang kanyang mukha ay parang bakal sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. Papatayin nila ang ina ko ngayong gabi. Kailangan nating pumunta sa Pantalan ngayon din. Sa parehong sandali, isang malakas na bagyo ang nagsimulang humampas sa salamin ng kanilang sasakyan at ang chief of security ni Fernando ay mabilis na humarap sa kanila. Sir, may roadblock ang mga pulis sa unahan. Hinahanap nila si Ma'am Felicia. Sa ilalim ng hagupit ng bagyo, ang mga sasakyan ng pulis sa unahan
ay nagmistulang mga pulang anino sa gitna ng madilim na kalsada. Ngunit hindi nagpatalo si Fernando. Sa isang mabilis na desisyon, pinalipat niya si Felicia sa loob ng isang malaking delivery truck ng Valdemar Shipping na may diplomatikong selyo ng aduana. Habang sinusuri ng mga pulis ang kanyang marangyang kotse, ang truck ay dahan-dahang dumaan sa gilid ng walang hadlang dahil sa dambuhalang kapangyarihan ng kumpanya ni Fernando sa mga daungan. Nang makalampas, mabilis silang nagtungo sa lumang bodega sa pantalan ng Maynila. Ang malalakas na hampas ng hangin ay nagdudulot ng nakatutulig na kalantog sa mga lumang bubong na yero. Pinaliwala ni Felicia ang matinding kirot sa kanyang tagiliran at mabilis na pumasok sa loob. Ngunit huli na ang lahat. Nakatayo si Joel sa gitna ng bodega, hawak ang isang bag na puno ng pera, habang ibinibigay ang mga orihinal na medikal na dokumento kay Gardo, ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Rodolfo. Joel, ang boses ni Felicia ay bumasag sa ingay ng bagyo puno ng matinding pighati at kawalan ng paniniwala. Napatalon si Joel sa takot, ngunit mabilis na nagtago sa likod ni Gardo. Sumigaw siya pabalik, ang mukha ay baluktot sa matinding konsensya at kasakiman. Dapat mo akong intindihin, Felicia, may pamilya rin akong kailangang pakainin. Papatayin ako ng mga may-ari ng kasino kung hindi ko babayaran ang utang ko. Binayaran ka ni Fernando ng bilyon. Bakit ako hindi pwedeng magsalba ng sarili kong buhay? Ang kawalan ng kahihiyan sa kanyang mga dahilan ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Felicia. Ngumiti ng mapanganib si Gardo at inilabas ang kanyang telepono, ipinapakita ang isang live video call kay Felicia. Huwag mo nang isipin ang mga papel na ito, Felicia. Dahil sa mga sandaling ito, wala na ring silbi ang pasyente. Sa screen ng telepono, nakita ni Felicia ang VIP room ng ospital. Si Bianca ang humahawak ng camera habang tumatawa, habang si Doña Amalia ay dahan-dahang lumapit sa tabi ng kama ng kanyang ina. Hawak ang kanyang rosaryo, malamig na tinanggal ni Amalia ang plug ng oxygen machine na nagpapanatili sa buhay ni Maria. Para ito sa kapayapaan ng pamilya Ilustre Maria, bulong ni Amalia sa walang malay na matanda bago tuluyang namatay ang monitor ng ospital. Isang matalim na sigaw ng purong pighati ang kumawala sa bibig ni Felicia, isang tunog ng nadurog na puso na agad na nilamon ng malakas na kulog sa labas ng bodega. Mabilis silang sumakay sa sasakyan upang magtungo sa ospital, ngunit nang pumasok si Felicia sa silid, ang kama ay wala ng laman. Ang katahimikan sa pasilyo ay bumasag sa kanyang pag-asa nang makita niya ang kanyang ama, si Don Rodolfo, na may hawak na death certificate na nilagdaan ng isang doktor na binayaran nila idinadeklara na ang sanhi ng pagkamatay ay natural na pagkabigo ng puso. Umalis ka na rito, Felicia. Ang boses ng kanyang ama ay walang kahit anong init. Wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Dahan-dahang lumabas si Felicia sa likod ng ospital, patungo sa ilalim ng malakas na ulan. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa basang semento yakap. Ang isang puting kumot na kinuha niya mula sa walang lamang kama ng kanyang ina. Ang matinding kirot sa kanyang surgical wound ay walang-wala kumpara sa malaking kawalan sa kanyang dibdib. Umiyak siya nang walang tunog ang kanyang mga luha ay sumama sa malamig na patak ng ulan. Sa gitna ng kanyang matinding pagdadalamhati, isang pares ng sapatos na leather ang huminto sa kanyang tapat. Tumingin siya sa itaas sa pamamagitan ng kanyang basang buhok at nakita si Dr. Gabriel, ang doktor ng kanyang ina, na may hawak na itim na payong. Ngunit ang kanyang mukha ay walang kahit anong awa, kundi isang madilim at pamilyar na ngiti. Lumuhod siya sa tabi ni Felicia at bumulong sa kanyang tainga, "Alam ko kung paano natin sila mapapabayad ng higit pa sa kamatayan, Felicia. Sumama ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang totoong ebidensya ng kanilang krimen." Ang mahinang patak ng ulan ay patuloy na humahampas sa mga makukulay na bintanang salamin ng dambuhalang simbahan ng San Agustin sa Intramuros. Sa loob ng tahimik at lumang gusali, dinala ni Dr. Gabriel si Felicia upang umiwas sa mga mata ng mga tauhan ni Don Rodolfo. Kasunod nila si Fernando na ang kamay ay nananatiling nakahawak sa loob ng kanyang Amerikana, handang bunutin ang kanyang baril sa kaunting pagkakamali ng doktor. "Bakit tayo narito, Gabriel?" Ang mababang boses ni Fernando ay umalingaw-ngaw sa malaking bulwagan. "Hindi ako nagtitiwala sa isang doktor na lumilitaw na parang kabute sa gitna ng trahedya." Huminto si Gabriel sa harap ng altar,
Tinitigan ng mga estatwa ng mga santo bago humarap sa kanila. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagiging tagapagligtas, kundi isang madilim na apoy ng matagal ng kinikilang galit. Dapat kang magtiwala sa akin, Mr. Voldemort, dahil pareho tayo ng gustong pabagsakin, sabi ni Gabriel bago ibinaling ang kanyang tingin kay Felicia. I am Rodolfo Illustres' son, Felicia. Ako ang iyong kapatid sa ama. Natigilan si Felicia, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat habang pilit na inaunawa ang mga salita nito. Ibinunyag ni Gabriel ang kanyang nakaraan. Ang kanyang ina ay isang batang katulong sa mansyon ng mga ilustre 30 taon na ang nakalilipas. Nang mabuntis ito ni Don Rodolfo, marahas itong binugbog ng kanyang ama at itinapon sa maruming eskinita ng tondo, kung saan ito namatay sa gutom at sakit. Namatay ang aking ina habang binabanggit ang pangalan ng ama mo, Felicia. Ang boses ni Gabriel ay nanginig sa galit. Ginugol ko ang aking buong buhay sa pag-aaral, pagkuha ng lisensya bilang doktor at pagpasok sa ospital na iyon upang hintayin ang tamang pagkakataon na pabagsakin ang pamilya ilustre. At ikaw ang aking pinakamalakas na sandata. Inilabas ni Gabriel ang isang toxicological report at isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa. Bago tuluyang patayin ni Amalia ang ina mo, kumuha ako ng mga sample ng kanyang dugo. It contains trace amounts of arsenic. Unti-unti siyang nilalason ni Amalia sa pamamagitan ng kanyang mga gamot sa loob ng 6 na buwan upang magmukhang natural ang kanyang kamatayan. Ito ang ebidensyang magpapadala sa kanila sa impyerno. Humarang si Fernando sa pagitan nina Felicia at Gabriel, ang kanyang mukha ay puno ng babala. He is using you, Felicia. Kapag ginamit mo ang ebidensyang ito upang pabagsakin ng iyong ama, si Gabriel, ang tatayong tanging natitirang tagapagmana ng buong korporasyon dahil ikaw ay wanted at si Bianca ay makukulong bilang kasabwat. Tinitigan ni Felicia ang toxicological report pagkatapos ay tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay tuluyan nang nawalan ng init na palitan ng purong talim ng paghihigante. I don't care about the money, Fernando, tiyang bulong ni Felicia ay parang haplos ng patalim. Gusto kong makita si Doña Amalia na mabulok sa bilangguan at gusto kong makita ang aking ama na mawalan ng lahat ng bagay na pinahalagahan niya nang higit sa kanyang sariling dugo. I will be your weapon, Gabriel, pero siguraduhin mong hindi ka haharang sa aking daan. Tinanggap ni Felicia ang alyansa. Iniwan ni Gabriel ang isang maliit na rosaryo ng kanyang ina sa altar bilang tahimik na panata ng kanilang kasunduan bago mabilis na lumabas. Ngunit nang lumabas sina Felicia at Fernando sa madilim at basang eskinita ng Intramuros, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Ang marahas na ugong ng makina ng isang motorsiklo ay mabilis na lumapit sa kanila. 2 lalaking nakasuot ng madidilim na helmet ang huminto sa kanilang tapat. Ang lalaking nakaupo sa likod ay mabilis na naglabas ng isang submachine gun at itinutok ito ng diretso sa dibdib ni Felicia. Bago pa man makakilos si Felicia, mabilis siyang niyakap ni Fernando at inihagis ang kanilang mga katawan sa basang semento ng daan, ginagamit ang sarili nitong katawan bilang kalasag. Ang tunog ng sunod-sunod na putok ng baril ay umalingaw-ngaw habang ang mga bala ay tumatama sa mga lumang pader ng simbahan, nagpapasabog ng mga tipak ng semento sa paligid. Naramdaman ni Felicia ang pagpatak ng isang mainit at malapot na likido sa kanyang balikat habang nakahiga sa ilalim ni Fernando na ang mga hininga ay biglang naging mababaw at puno ng hirap. Ang mga assassin ay nagsimula ng iikot ang motorsiklo para sa isa pang pasadang pagbaril. Habang pilit na iniiwas ng mga assassin ang kanilang motorsiklo para sa isa pang pasada na gawa ni Fernando, nahilahin ang kanyang sariling baril gamit ang kanyang kanang kamay. Sa kabila ng matinding sakit sa kanyang balikat, nagpakawala siya ng 3 sunod-sunod na putok ng baril patungo sa mga umaataking lalaki. Kasabay nito ang malaking itim na SUV ng mga Voldemort ay mabilis na dumating sa eskinita, humarang sa pagitan nina Felicia at ng mga assassin, dahilan upang mabilis na tumakas ang mga ito sa dilim. Mabilis na binuhat ng mga bodyguard si Fernando, isinakay sa loob ng sasakyan. Doon, habang nakahiga ang lalaki sa kandungan ni Felicia, naramdaman ni Felicia ang init at lapot ng dugo na patuloy na dumadaloy mula sa balikat nito, ngunit nanatiling matatag ang hawak ni Fernando sa kanyang kamay. Hindi tayo pwedeng pumunta sa ospital. Ang boses ni Fernando ay mahina, ngunit may awtoridad. Ang aking ama ay may mga espiya ron. Dalhin ninyo kami sa aking safe house sa Alabang.
Pagdating sa ligtas na penthouse, mabilis na inihanda ni Felicia ang mga gamot at bendahe. Sa kauna-unahang pagkakataon, nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat na ginupit ang dugo ang shirt ni Fernando upang suriin ang sugat. Isang malalim na sugat mula sa dumaang bala ang nakaukit sa balikat nito, nag-iiwan ng sunog na balat at patuloy na pagdaloy ng dugo. Habang dahan-dahang nililinis ni Felicia ang sugat gamit ang alcohol, napapikit si Fernando at mariing napakagat sa kanyang labi upang pigilan ang anumang daing ng sakit. Bakit mo ginawa iyon? Ang boses ni Felicia ay may panginginig ng pag-aalala na pilit niyang itinago sa likod ng kanyang malamig na mukha. Maari kang mamatay sa ginawa mo. Hindi ko hahayaang saktan kanila sa harap ko. Sagot ni Fernando, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso sa mukha ni Felicia sa kabila ng matinding hapdi ng kanyang sugat. Nang ilapat ni Felicia ang malinis na bendahe, ang kanilang mga daliri ay magkahawak at ang katahimikan ng silid ay napuno ng isang kakaibang tensyon. Ang kanilang mga hininga ay nagtagpo at ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay dahan-dahang nawala. Noong una tinanggap ko ang kasunduang ito dahil gusto kitang gamitin upang makuha ang mga shares ng iyong ama, pag-amin ni Fernando sa isang mababa at tapat na boses. Ngunit nang makita ko ang iyong tapang, ang iyong pighati, napagtanto ko na ayaw ko nang maging sandata ka lamang. I want to be your shield, Felicia. Hindi kita hahayaang lumaban ng mag-isa. Ang malamig na pader sa puso ni Felicia ay unti-unti nang natunaw. Tiningnan niya ang makapangyarihang lalaking ito na handang ibuwis ang buhay para sa kanya, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa madilim na mundong ito. Dahan-dahang itinaas ni Fernando ang kanyang kanang kamay banayad na inilagay ang kanyang mga daliri sa pisngi ni Felicia bago dahan-dahang inilapit ang kanyang mga labi. Isang marahan ngunit puno ng damdaming halik ang namagitan sa kanila, isang halik na naglalaman ng lahat ng kanilang sakit, pagnanasa at bagong silang natiwala. Sa tahimik na silid, magkahawak kamay silang nahiga sa kama, hinahayaan ang gabi na balutin sila ng kapayapaan, fade to black. Kinaumagahan, habang mahimbing pang natutulog si Fernando, lumapit si Felicia sa lamesa sa gilid upang maghanap ng bagong bendahe. Ngunit nang buksan niya ang isang lihim na drawer sa ilalim ng lamesa, nakita niya ang isang makapal na folder na may nakasulat na Felicia Ilustre, Dossier. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito ay mga larawan niya mula sa nakalipas na 6 na buwan bago pa man sila magkakilala ni Fernando. Kasama rito ang isang detalyadong plano na isinulat mismo ni Fernando, Target Felicia Ilustre, gamitin ang malubhang kondisyon ng kanyang ina upang pilitin siyang pumasok sa isang kasunduan sa kasal upang makuha ang ganap na control sa mga shares ng Ilustre Group. Natigilan si Felicia, ang papel sa kanyang kamay ay tila naging isang piraso ng yelo. Napagtanto niya na ang lahat ng nangyari mula sa kanilang pagkikita, ang kasunduan, hanggang sa pagliligtas sa kanya, ay maaaring bahagi lamang ng isang napakalaking plano na matagal nang inihanda ni Fernando upang gamitin siya bilang isang pawn sa kanyang sariling laro ng paghihiganti. Iniharap ni Felicia ang makapal na dossier kay Fernando. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatanong ng isang katotohanang maaaring sumira sa kanilang binuong tiwala. Tiningnan ni Fernando ang folder pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa babae nang walang anumang pag-iwas. Oo, bago kita makilala, binalak kong gamitin ka. Hindi ako Santo Felicia. Noong una kong pinlano ang pagganti sa iyong ama, isa ka lamang pangalan sa papel. Ngunit ang bala sa aking balikat ang aking pag-aalaga at ang nararamdaman ko para sa iyo ngayon. Walang kasinungalingan doon. Gamitin mo ako ngayong gabi upang tuluyang pabagsakin sila, at pagkatapos niyan, malaya ka nang umalis kung nais mo. Nakita ni Felicia ang purong katapatan sa mga mata ni Fernando. Isinantabi muna niya ang kanyang personal na damdamin. May mas malaking laban silang kailangang tapusin. Gagamitin kita, Fernando, at sisiguraduhin kong walang matitira sa aking ama pagkatapos ng gabing ito. Malamig niyang sagot. Nang gabing iyon, ginanap ang taunang gala ng Ilustre Foundation sa Grand Ballroom ng Shangri-La sa Bonifacio Global City. Naroroon ang buong altabayan ng bansa. Sa itaas ng entablado nakatayo si Don Rodolfo kasama si Doña Amalia habang inaanunsyo ang pagpapakasal ni Bianca at Mateo, gayon din ang pagtatalaga kay Bianca bilang tanging tagapagmana ng buong kumpanya.
Ngunit ang marangyang pagdiriwang ay biglang naputol ng bumukas ang malalaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Felicia nakasuot ng isang duguang pula na sutlang gown na tila isang reyna ng digmaan. Kasabay niya sa kanyang kaliwa si Fernando Maticas, ang tindig sa kabila ng kanyang bendahe, at sa kanyang kanan si Dr. Gabriel na may hawak na isang itim na leather folder. Magnanakaw pulis arestuhin ang babaeng iyan. Ang sigaw ni Don Rodolfo ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan nang makita si Felicia. Ngunit bago pa man makakilos ang mga security guard, ang mga personal na tauhan ni Fernando ay mabilis nang nakontrol ang control room ng buong hotel. Ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado ay biglang namatay bago napalitan ng isang video. Ito ang video na kinuha ni Bianca noong gabing patayin nila ang ina ni Felicia. Ang mukha ni Doña Amalia ay malinaw na nakita, habang dahan-dahang tinatanggal ang oxygen plug ni Maria, kasunod ang kanyang boses. Para ito sa kapayapaan ng pamilya Ilustre. Ang buong bulwagan ay napuno ng sama-samang singhap ng matinding gulat at kahihiyan mula sa mga bisita. Si Doña Amalia ay biglang nanghina at napaluhod sa entablado habang pilit na tinatakpan ang kanyang mukha na basang-basa ng tunay na takot. Umakyat si Dr. Gabriel sa entablado at kinuha ang mikropono. Ako si Dr. Gabriel Ilustre, ang anak sa labas ni Don Rodolfo Ilustre. At hawak ko ang toxicological report na nagpapatunay na unti-unting nilason ni Doña Amalia si Maria Ilustre gamit ang arsenic sa loob ng 6 na buwan. Kasunod nito ang audio recording ng pag-amin ni Mateo at Bianca tungkol sa hit and run at ang pag-frame up kay Felicia ay umalingaw-ngaw sa mga speaker ng buong ballroom. Ang pampublikong mukha at ang dangal-hiya ng mga Ilustre ay tuluyang nadurog sa harap ng buong bansa. Bumukas muli ang mga pinto ng bulwagan at pumasok ang mga ahente ng National Bureau of Investigation, NBR. Mabilis nilang pinusuan sina Doña Amalia, Bianca at Mateo. Kasabay nilang inilabas si Joel na kasalukuyan ding arestado bilang kasabwat. Habang kinakaladkad ng mga ahente si Don Rodolfo, palabas ng entablado ang kanyang mukha, ay baluktot sa matinding galit at kabiguan. Huminto siya sa harap ni Felicia at Fernando bago humalakhak ng marahas na nagdulot ng nakatutulig na tunog sa tahimik na bulwagan. Akala mo ba nanalo ka, Felicia? Ang sigaw ni Don Rodolfo ay puno ng puot. Hindi mo pa rin makukuha ang kapayapaan. Ang lalaking katabi mo si Fernando Valdemor, siya ang tunay na nag-ayos ng aksidente, na pumatay sa sarili niyang kapatid, upang makuha ang mga shares na hawak nito. Ginamit ka lang niya upang pagtakpan ang kanyang sariling krimen. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan na nagpabitin sa hangin. Dahan-dahang nalingat ang tingin ni Felicia kay Fernando habang ang mukha ng lalaki ay tuluyang nawalan ng kulay at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Felicia ang takot sa mga mata nito. Bumalik ang katahimikan sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang marahang paghampas ng mga alon sa pinong buhangin ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga sugat ng nakaraan. 6 na buwan na ang lumipas mula noong gabi ng marangyang gala na nagpabagsak sa pamilya Ilustre at ang mundo ay dahan-dahang nagkaroon ng bagong kulay para kay Felicia. Ang mga huling salita ng kanyang ama tungkol sa pagiging mamamatay tao ni Fernando ay hinarap nila ng may katapatan. Sa kanilang safe house ipinakita ni Fernando ang mga lihim na dokumento ng pulisya na nagpapatunay na ang kanyang kapatid ay hindi niya pinatay. Bagkus ito ay nagmaneho ng lasing matapos makipagtalo kay Don Rodolfo tungkol sa hatian ng kanilang ilegal na kita. Inako lamang ni Fernando ang investigasyon upang protektahan ang pangalan ng kanilang kumpanya, ngunit ang kanyang pag-ibig at sakripisyo para kay Felicia ay nanatiling tunay at walang bahid ng kasinungalingan. Sa pagtatapos ng laban, ang katarungan ay tuluyan ng nakamit. Si Don Rodolfo at Doña Amalia ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo sa New Bilibid Prison nang walang pagkakataon para sa parool dahil sa pagpatay kay Maria at malawakang korupsyon. Si Mateo at si Joel ay kasalukuyan ding nagdurusa sa loob ng rehas habang si Bianca ay naiwang nag-iisa sa probinsya nagtatrabaho sa isang maliit na pamilihan, malayo sa karangyaan na dati niyang ipinagmamalaki. Si Dr. Gabriel naman bagaman nagtagumpay sa pagpapabagsak sa mga Ilustre, ay umalis patungong Switzerland nang may malaking yaman ngunit walang kahit isang tao sa kanyang tabi.
Napagtanto niya na ang kanyang buong buhay ay ginugol sa galit at sa huli siya ay nanatiling nag-iisa sa kanyang sariling tagumpay. Tumingin si Felicia sa malawak na karagatan, habang ang hangin ay dahan-dahang naglalaro sa kanyang buhok. Sa kanyang tabi nakatayo si Fernando tahimik, na nakatitig sa kanya ng may pag-ibig at pag-aalaga. Napatawad na ba niya ang kanyang sarili? Oo. Pinatawad na ni Felicia ang kanyang nakaraan na naging bulag at madaling abusuhin. Pinatawad na rin niya si Fernando sa kanyang mga unang plano dahil napatunayan ng lalaki na handa nitong ibigay ang sariling buhay para sa kanya. Hindi man niya pinatawad ang kanyang mga kaaway sa paraang madali pinili niyang bitawan ang puot upang magkaroon ng espasyo ang kapayapaan sa kanyang puso. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Sa pamamagitan ng pagtatatag ng Maria Foundation, gamit ang mga natirang yaman ng mga ilustre, nakahanap si Felicia ng layunin ang tulungan ang mga kababaihan at mga ina na biktima ng pang-aabuso na magkaroon ng bagong simula. Sa piling ni Fernando sa bawat marahang haplos nito sa kanyang kamay, nahanap niya ang isang tahanan na walang takot at puno ng kaligtasan. Ang aral na naiwan sa puso ng bawat nakikinig ay malinaw. Ang tunay na katarungan at tagumpay ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng marahas na paghihiganti na sumisira sa sariling pagkatao. Ang pinakamalupit na parusa sa mga nang-api sa iyo ay ang makita kang malaya matagumpay at masayang nagmamahal sa kabila ng lahat ng kanilang ginawang sugat. Dahan-dahang ibinitaw ni Felicia ang isang puting rosas sa ibabaw ng tubig. Pinapanood ito habang dahan-dahang tinatangay ng alon patungo sa kawalan. Sumandal ang kanyang ulo sa balikat ni Fernando habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw. Nagbabadya ng isang bagong umaga na puno ng pag-asa. Sa pagkawala ng puting rosas sa malawak na karagatan, dahan-dahang natapos ang isang mahabang gabi ng unos na nag-iiwan ng isang payapang abot-tanaw at bagong simula. Mga mahal kong tagapakinig, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan habang dinadamdam natin ang huling sandaling ito ng ating kwento. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama at pagtitiwala hanggang sa huling istasyon ng mahaba at madamdaming paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan umiyak si Felicia sa ilalim ng ulan, habang yakap ang walang lamang kumot ng kanyang yumaong ina, hindi ko mapigilang mapahinto at mapaluha. Naramdaman ko ang bigat ng bawat patak ng ulan na tila sumasabay sa kanyang nagdurusang puso. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip, kundi inspirasyon mula sa mga totoong sugat ng maraming kababaihan sa ating lipunan na patuloy na lumalaban sa kabila ng mga tahimik na pagtataksil at kawalan ng katarungan. Ito ay binuo ng may buong puso, talino at malalim na pagninilay-nilay sa tunay na kahulugan ng kalayaan at pag-ibig. Tulad ng sugat sa operasyon ni Felicia na nagsimula bilang simbolo ng pananakot at sakripisyo, ngunit kalaunan ay naghilom bilang marka ng kanyang katatagan. Ang bawat sakit sa ating buhay ay may kakayahang maging ating pinakamalakas na kalasag. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Felicia, tatanggapin ninyo rin ba ang mapanganib na kasunduan kay Dr. Gabriel at mapapatawad ninyo ba si Fernando? Matapos malaman ang kanyang lihim na plano, gusto ko kayong kamustahin, aking mga kaibigan. Saang bahagi man kayo ng Pilipinas o ng mundo ngayon, ano ang inyong ginagawa habang pinakikinggan ang kwentong ito? Nawa ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at sariling kwento ng buhay sa ibaba. Dahil dito sa ating komunidad, palaging may nakahandang makinig at umunawa sa inyo. Huwag ninyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na mga pusong nangangailangan ng lakas at pag-asa. Nawa ay patuloy kayong maging matatag mamuhay ng may dangal at maging reyna ng inyong sariling tadhana. Manatili kayong ligtas at pinagpala. Pamagat ng kwento dan sa detrasyon, ang bagong simula ni Felicia Paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layunin ng libangan at upang maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Puso Diaries.